May mga tao na mabait naman, pero bakit hindi sila siniseryoso o nire-respeto ng iba? Minsan, hindi ito dahil sa itsura o estado sa buhay, kundi sa maliliit na ugali na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw. Narito ang 8 bagay na unti-unting sumisira sa respeto ng tao sa'yo. Number 1. Wala kang boundaries at hinahayaan mong apihin ka. Kapag wala kang boundaries at hinahayaan mong apihin ka, unti-unting nawawala ang respeto ng ibang tao sa'yo. Hindi dahil masama silang lahat, kundi dahil tinuturuan mo silang okay lang na lampasan ka. People usually treat you based on what you allow. Kung lagi mong pinapalampas ang pang-iinsulto, panggagamit, pambabastos, o paulit-ulit na pag-disrespect, nagiging normal ito sa paningin nila. Halimbawa, may taong lagi kang kinakausap lang kapag may kailangan. Kapag short siya sa pera, ikaw ang unang chinachat. Kapag may ipapagawa, ikaw agad ang tinatawag. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, sin zone ka lang. Alam mo nang one-sided, pero dahil ayaw mong matawag na madamot o ayaw mong mawala ng kasama, pumapayag ka pa rin. Sa huli, hindi ka nila nakikita bilang someone valuable. Nakikita ka nila bilang someone available. Ganito rin sa trabaho, sa barkada o relasyon. Kapag lagi mong sinasabing, okay lang, kahit hindi na okay, nasasanay silang hindi ka pahalagahan. Kapag tinataasan ka ng boses, tapos tumatahimik ka lang palagi, iniisip nilang kaya ka nilang ganunin anytime. Kapag kinukuha ang oras mo, energy mo, at peace of mind mo nang walang limit, they assume wala kang standards para sa sarili mo. Ang boundaries ay hindi pagiging suplado, hindi pagiging selfish o mataas ang tingin sa sarili. Boundaries are self-respect and action. Ibig sabihin lang nito, alam mo kung ano ang deserve mo at ano ang hindi mo papayagan. Marunong kang magsabi ng hindi. Marunong kang umalis sa sitwasyong toxic. Marunong kang pumili ng mga taong marunong rumispeto. Minsan natatakot tayong mag-set ng boundaries kasi baka magalit sila. O baka iwan tayo o isipin nilang nagbago tayo. Pero tandaan mo ito, the people who get angry when you set boundaries are usually the ones benefiting when you had none. Kapag sanay silang kontrolado ka, syempre maiinis sila kapag natuto kang tumayo para sa sarili mo. Hindi mo kailangang sumigaw o makipag-away para respetuhin. Minsan sapat na ang kalmado but firm energy. Sabihin mo, hindi ako okay sa ganyang tono. Pass muna ako. Hindi pwede sa akin yan. Ayoko ng ganitong trato. Simple words, but powerful. Ipinapakita nito na mabait ka, pero hindi ka pwedeng tapakan. Kapag nire-respeto mo ang sarili mo, mapapansin mong nagbabago rin ang trato ng ibang tao. Yung mga taong totoong may respeto, mas rirespetuhin ka lalo. Yung mga sanay manggamit, kusa silang lalayo. At okay lang yun, hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Tandaan mo, being kind is good, but being boundaryless is dangerous. Hindi mo trabaho ang maging available sa lahat. Hindi mo obligasyon tiisin ang disrespect para lang may makasama ka. The moment you stop allowing mistreatment, doon nagsisimulang tumaas ang value mo sa mata ng iba. At higit sa lahat, sa sarili mong mata. Number 2, hindi ka nila rirespetuhin kung ikaw mismo hindi mo nire-respeto sila. Kung ikaw mismo hindi rumirespeto sa ibang tao, mahirap asahan na rirespetuhin ka nila pabalik. Respect is often reciprocal. Kung paano mo tratuhin ang tao, madalas ganun din ang balik sa'yo. Maaaring may takot silang ipakita sa harap mo, pero ang tunay na respeto, hindi nakukuha sa pananakot, hindi nakukuha sa yabang o pangmamaliit. Nakukuha ito sa karakter at paraan ng pakikitungo mo sa kapwa. Maraming tao ang akala nila respeto na ang pagiging mataray, dominante o laging may huling salita. Pero kadalasan, hindi yun respeto. Takot lang yun o pag-iwas sa gulo. Iba ang taong tahimik dahil humahanga sa'yo, kaysa sa taong tahimik dahil ayaw ka lang patulan. Malaking pagkakaiba yon. Halimbawa, lagi mong pinuputol ang sinasabi ng iba dahil feeling mo mas maganda ang opinyon mo. O kaya, minamaliit mo ang trabaho ng ibang tao kasi tingin mo mas mataas ang estado mo. Minsan nagbibiro ka pero insulto na pala. Minsan sarcastic ka lagi at iniisip mong honest lang naman ako. Sa totoo lang, people notice these things. Baka ngumiti sila sa harap mo pero sa isip nila, ang hirap kasama nito. Ganito rin sa simpleng bagay. Hindi ka marunong makinig kapag may nagsasalita. Lagi kang late tapos wala kang paki sa oras ng iba.
Nanghihiram ka pero hindi ka nagsasauli. Nagpapangako ka tapos hindi tinutupad. Pinapahiya mo ang tao in public para magmukha kang lamang. This may seem small, pero dito nasisira ang tingin ng tao sa'yo. Respect is built in small moments, and it's also lost in small moments. May mga tao ring mabait lang sa may panginabang. Magalang sa boss, pero bastos sa waiter. Sweet sa kaibigan kapag may kailangan, pero cold kapag wala ng silbi. People can sense fake energy. Kapag selective ang respeto mo, nakikita nilang strategy lang ito, hindi tunay na values. Ang totoong respeto, hindi lang para sa mga importanteng tao. Kasama rito ang cashier, janitor, driver, bagong empleyado, tahimik na kaklase, at kahit sinong walang maibibigay sa'yo. How you treat people who can do nothing for you says a lot about who you are. Minsan din, hindi natin napapansin na disrespectful na pala tayo dahil nakasanayan natin sa environment natin. Baka lumaki tayo sa pamilyang sigawan ang normal. Baka sa barkada, insultuhan ang lambingan. Baka sa trabaho, toxic ang kultura, kaya akala mo okay lang. Pero kapag gusto mong respetuhin ka, kailangan mong maging aware sa energy na dala mo. Hindi mo kailangan maging sobrang formal o people pleaser para maging respectful. Simple things matter. Listening without interrupting. Saying thank you. Owning your mistakes. Apologizing when needed. Giving credit where it's due. Disagreeing without being insulting. These habits make people trust and respect you naturally. At tandaan mo ito, you can be strong without being rude. You can be confident without belittling others. You can lead without humiliating people. Ang taong tunay na mataas ang value, hindi kailangan mang tapak para lang magmukhang mataas. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, magsimula ka sa paraan ng pagtrato mo sa kanila. Kasi minsan ang problema, hindi galing sa kanila, kundi paano mo sila tinatrato. Respect given sincerely often returns stronger. Number 3, hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Kapag hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali, unti-unting nawawala ang respeto ng mga tao sa'yo. Hindi dahil nagkamali ka, kundi dahil ayaw mong akuin ang mali mo. Everyone makes mistakes. Normal lang yun. Walang taong perpekto. Pero ang malaking pagkakaiba ng taong nilirespeto at taong iniiwasan ay kung paano sila humaharap kapag nagkamali na. May mga taong kahit klarong sila ang may lapse, hahanap pa rin ng excuse. Isisisi sa pagod, sa stress, sa ibang tao, sa timing, sa sistema, sa kahit ano, basta wag lang sa sarili nila. Kapag ganito ka palagi, napapansin yun ng mga tao. They may stay quiet, pero nakikita nila kung sino ang marunong managot at sino ang laging tumatakbo sa accountability. Halimbawa, na-late ka sa usapan at pinag-antay mo ang tao ng matagal. Imbis na sabihin mong, sorry, mali ako, I should have managed my time better. Ang sasabihin mo ay, traffic kasi, wala naman akong control doon. Ikaw rin naman minsan late. Biglang ang usapan, hindi na tungkol sa pag-amin sa mali, kundi tungkol na sa pagdepensa sa ego. Doon nababawasan ang respeto. Ganito rin sa relationships. Kapag nasaktan mo ang partner mo, tapos ang sagot mo ay, sensitive ka lang, biro lang naman yun, kasalanan mo rin kasi. Hindi mo lang tinatakasan ang mali mo, ini-invalidate mo pa ang nararamdaman nila. Over time, mapapagod ang tao sa ganitong pattern. Hindi sila naghahanap ng perfect partner, ng friend o katrabaho. They just want someone mature enough to own their actions. Sa workplace, malaking bagay din ito. Kapag may project na pumalpak at obvious na may mali sa side mo, pero ang una mong instinct ay ituro ang ibang tao, mabilis mawalan ng tiwala ang team sa'yo. People respect competence, but they respect accountability even more. Mas okay pa minsan ang taong nagkamali pero umamin, kaysa sa taong mali na nga, defensive pa. Ang totoo, kadalasan, ego ang kalaban dito. Ayaw nating umamin kasi feeling natin kapag umamin tayo, mahina tayo, talunan tayo, mababawasan ng tingin sa atin. Pero ironically, the opposite is true. People trust those who can say, mali ako. That takes confidence. That takes security. Mas mahina ang taong kailangang laging tama para lang buo ang tingin niya sa sarili. Ang pag-amin sa mali ay hindi ibig sabihin na masama kang tao. Ibig sabihin lang yan, tao ka lang. At ang taong may self-awareness, marunong mag-reflect, at handang magbago ay mas mataas ang value kaysa sa taong laging nagpapanggap na flawless. Minsan isang simple lang na, sorry, hindi ko na-handle ng maayos. Powerful na yon
kaysa sa 10 palusot. Minsan yung mga sinasabi mo na gets ko bakit ka nasaktan ay mas nakakabuo ng relasyon kaysa sa mahabang depensa. Accountability heals what excuses destroy. Kapag natuto kang tumanggap ng pagkakamali, mas gumagaan ang relationships mo. Hindi ka laging nasa mode na lumalaban. Hindi ka ubos sa pagprotekta ng imahe mo. You become easier to trust, easier to work with, and easier to respect. Tandaan mo ito. People don't lose respect because you made a mistake. They lose respect when you refuse to learn from it, deny it, or make everyone else carry the blame. Owning your mistakes doesn't make you smaller. It makes you stronger. Number 4, chismoso or chismosa ka at sinisiraan mo ang iba. Kapag chismoso o chismosa ka at mahilig manira ng ibang tao, unti-unting nawawala ang respeto sa'yo. Kahit pa sa harap mo ay nakikitawa sila. Maaaring entertaining ka sa una kasi ikaw ang laging may latest update. May inside scoop, may kwento tungkol sa buhay ng iba. Pero habang tumatagal, napapalitan ng doubt ang tawa nila. Iniisip nila kung ganito siya magsalita tungkol sa ibang tao. Ano kaya sinasabi niya kapag ako na ang wala? That's the problem with gossip. It can make you look connected for a moment, but it destroyed trust in the long run. Maaaring may lumalapit sa'yo para makichika, pero hindi ibig sabihin nire-respeto ka nila. Minsan lumalapit lang sila dahil curious sila, bored sila, o gusto nilang malaman ng issue. Pero kapag usapang tiwala, sekreto, o serious matters na, madalas hindi ikaw ang unang naiisip nila. Halimbawa sa barkada, may isang tao na laging may komentary sa relasyon ng iba. Alam mo ba, nag-away na naman sila. Mukhang hiwalay na yan. Plastic naman talaga yan. Sa una, parang harmless lang. Pero mapapansin mo, kapag dumating ka sa grupo, biglang tumatahimik ang usapan. Hindi dahil ayaw ka nila, kundi dahil alam nilang walang safe space kapag nandyan ka. They know information spreads when it reaches you. Sa trabaho, mas delikado ito. Kapag kilala kang mahilig sa office gossip, kahit magaling ka pa, nagiging questionable ang professionalism mo. People become careful around you. Hindi sila basta mag-open up. Hindi sila komportabling magsabi ng problema. At minsan hindi ka kasama sa important conversations. Why? Because trust is currency. At kapag known kang mahilig magkalat ng kwento, lugi ka sa currency na yon. May mga tao ring naninira para umangat. They think pulling others down makes them look better. Sisiraan ang katrabaho para silang magmukhang competent. Lalaidin ang kakilala para silang magmukhang superior. But mature people can see through that. Confidence doesn't need character assassination. Kapag kailangan mong manira para gumanda ang tingin sa'yo, ibig sabihin, kulang ka sa sariling substance. Minsan naman, hindi malicious. Naging habit lang. Boredom talk. Pampalipas oras. Kahit pa sabihin mong, wala naman akong masamang intensyon. Nagkikwento lang ako. Pero kahit walang intent, may impact pa rin. Words travel. Reputations get damaged. At kahit joke lang yon o sinishare mo lang, may taong pwedeng masaktan o mawalan ng tiwala. Ang irony dito, maraming chismoso ang gustong respetuhin pero ginagawa nila ang kabaligtaran ng respeto. Respect means knowing when to stay quiet. Respect means kaya mong protektahan ang pangalan ng taong wala sa harap mo. Mas attractive ang taong discreet. Yung taong marunong magtago ng sekreto, yun bang tao na marunong magtago ng sekreto? Yung hindi nakikisali sa paninira kahit may pagkakataon. Yung kayang ilihis ang usapan kapag nagiging toxic na. That kind of person feels safe to be around. At kapag safe ka kasama, doon nabubuo ang tunay na respeto. Hindi ibig sabihin nito na bawal na magkwento o maglabas ng saloobin. May pagkakaiba ang venting sa trusted person at character assassination. May pagkakaiba ang concern sa chismis. Kung concern ka talaga, kakausapin mo ng maayos o tutulungan mo ang tao. Kung chismis lang, ikakalat mo para may mapag-usapan. Kapag gusto mong tumaas ang tingin ng tao sa'yo, subukan mong baguhin ang role mo sa usapan. Imbis na source ng chismis, maging source ka ng wisdom. Imbis na paninira, maging balanse kang magsalita. Imbis na sabihin mong, uy, may balita ako, gawin mong, hayaan natin siya, buhay niya yan. A small shift, big impact. Tandaan mo ito, people may listen to gossipers, but they rarely respect them. Maaaring interesting ka pakinggan ngayon, pero ang taong tunay na mataas ang tingin ng iba, hindi yung maraming alam sa buhay ng iba, kundi yung marunong humawak ng salita at marunong rumispeto kahit walang nakakakita. Number 5,
palagi kang nagpapagamit kahit alam mong mali. Kapag palagi kang nagpapagamit kahit alam mong mali, unti-unting nawawala ang respeto ng ibang tao sa'yo dahil nakikita nilang madali kang ikontrol. Hindi man nila sabihin ng direkta, pero ramdam nila na kaya kanilang pakiusapan, paikutin o i-pressure kahit labag na sa gusto mo. People notice when someone keeps saying yes, even when their eyes are already saying no. Halimbawa, may kaibigan kang lumalapit lang sa'yo kapag may kailangan. Sa loob-loob mo, alam mong unfair na. Alam mong ginagamit ka lang kapag convenient. Pero dahil ayaw mong magmukhang masama, ayaw mong magkaroon ng conflict o matatakot kang mawala ng koneksyon, pumapayag ka pa rin. Sa simula, parang kabaitan yon. Pero kapag paulit-ulit, nagiging invitation ito para abusuhin ka. Ganito rin sa workplace. May katrabaho na ipapasa sa'yo ang trabaho niya. Tapos ikaw naman, kahit overloaded ka na, tatanggapin mo pa rin. Sasabihin mo sa sarili mo, okay lang, minsan lang naman to. Pero kapag nakita nilang ginagawa mo palagi, they stop appreciating it and start expecting it. Hindi ka na tinuturing na helpful. Tinatrato ka na nilang default backup plan. Sa relationships, mas delikado ito. Kapag alam mong niloloko ka na, minamanipula ka, sinasaktan ka sa salita, pero nananatili ka pa rin habang pinapayagan ng cycle, natututo silang kaya nilang ulitin yon nang walang consequence. They learn that apologies are enough to reset everything. At habang tumatagal, mas lumalala ang treatment dahil walang malinaw na limit. Mahalagang maintindihan na hindi lahat ng yes ay kabutihan. Minsan ang yes ay galing sa takot, galing sa guilt, sa loneliness, o need for approval. Maraming tao nagpapagamit, hindi dahil mahina sila, kundi dahil gusto lang nilang mahalin, gusto nilang tanggapin, o mapanatili ang samahan. Pero kapag kailangan mong isakripisyo ang dignity mo para manatili ang isang tao, mahalagang tanungin kung tunay bang samahan yon. Ang mga taong sanay manggamit, mabilis makaramdam kung sino ang hirap tumanggi. They test boundaries in small ways. Simpleng pabor muna, maliit na hiram muna, konting pressure muna. Kapag pumayag ka ng pumayag, lalaki ng lalaki ang hinihingi nila. Hindi dahil kailangan nila talaga palagi, kundi dahil alam nilang pwede sa'yo. Kaya mahalagang matutong magsabi ng no, nang walang mahabang explanation. Sabihin mo, hindi ako available. Hindi ko kaya yan ngayon. Pass muna. Ayoko. Simpleng statements, but powerful. Hindi mo kailangang magbigay ng 10 dahilan para protektahan ang oras mo, ang pera mo, energy, at peace mo. No is a complete sentence. May mga taong magagalit kapag tumigil ka sa pagpapagamit. Sasabihin nilang, nagbago ka? Naging selfish ka? O hindi ka na marunong tumulong? Pero kadalasan, sila ang pinakakomportable noong wala kang boundaries. They miss access, not you. Magkaiba ang pagmamahal sa pakinabang. Tandaan mo rin na ang pagiging mabait ay hindi pareho ng pagiging available sa lahat ng oras. Helping is good, being exploited is not. Maaari kang maging generous and kind habang marunong pa rin pumili kung sino, kailan at paano ka tutulong. Kapag tumigil kang magpagamit, 2 bagay ang mangyayari. May mga taong lalayo at may mga taong mas rirespetuhin ka. Yung lalayo, madalas sila yung nawala ng convenience. Yung mananatili, sila yung taong may pakialam sa'yo bilang tao, hindi bilang resource. Tandaan mo ito, kung palagi kang ginagamit, hindi ibig sabihin valuable ka sa kanila. Minsan ibig sabihin lang nun, accessible ka. At may malaking kaibahan ang pagiging valued sa pagiging available. The moment you learn that difference, doon nagsisimula ang tunay na self-respect. Number 6, hindi mo nirerespeto ang sarili mong halaga. Kapag hindi mo nirerespeto ang sarili mong halaga, mahirap asahan na gagawin yun ng ibang tao para sa'yo. The way you treat yourself quietly teaches people how to treat you. Kung ikaw mismo laging minamaliit ang sarili mo, laging pumapayag sa bare minimum, at laging isinasantabi ang sariling needs para lang mapasaya ang iba, unti-unting nagiging normal sa paligid mo na baliwalain ka rin. Maraming taong hindi napapansin na ginagawa na pala nila ito. Yung tipong lagi mong sinasabi, okay lang ako kahit huli ako piliin. Ayos lang kahit hindi ako ma-appreciate. Sige lang, tiisin ko na lang. Sa una, parang pagiging understanding lang. Pero kapag palagi na, self-neglect na yon. Hindi ka na nagiging mabait. Nagiging unfair ka na sa sarili mo. Makikita mo rin ito sa relationships. Kapag may taong paulit-ulit kang binabaliwala, hindi ka kinakausap ng maayos, nagpaparamdam lang kapag convenient sa kanya,
pero andyan ka pa rin kahit durog ka na. What message are you sending? Na okay lang tratuhin ka ng kulang? Na kahit hindi ka pahalagahan, mananatili ka pa rin? Kaya minsan, hindi dahil wala kang worth, kundi dahil pinapayagan mong i-underprice ka. Ganito rin sa trabaho at friendships. Ikaw lagi ang available. Ikaw lagi ang nag-a-adjust. Ikaw lagi ang nagbibigay effort. Pero kapag kailangan mo na sila, wala na sila. Tapos iniisip mo, baka kulang pa ako? Pero minsan hindi ka kulang. Minsan sobra ka nang nagbibigay sa mga taong hindi marunong mag-value ng presence mo. Kapag hindi mo nire-respeto ang sarili mong halaga, madalas naghahanap ka ng validation sa labas. Gusto mong may pumuri bago ka maniwalang magaling ka. Gusto mong may pumili sa'yo bago mo maramdamang worthy ka. Gusto mong may magmahal sa'yo bago mo mahalin ang sarili mo. But dangerous cycle yun. Dahil kapag sa ibang tao mo ibinase ang value mo, magiging unstable ka. Isang rejection lang, dudurugin ka. Isang cold reply lang, feeling mo wala ka ng kwenta. Self-worth is not arrogance. Hindi ibig sabihin nito feeling superior ka o mas mataas ka sa iba. It simply means alam mo ang halaga mo kahit walang palakpak. Alam mong may value ka kahit walang pumapansin. Alam mong deserve mo ang respeto, honesty, consistency, at peace. Kapag nire-respeto mo ang sarili mong halaga, nagbabago ang standards mo. Hindi ka na basta-bastang pumapayag sa mixed signals. Hindi ka na kumakapit sa taong option ka lang. Hindi ka na nagpapakapagod sa lugar na lagi kang pinaparamdam na istorbo ka. Marunong ka nang umalis sa mga sitwasyong paulit-ulit kang pinapaliit. Minsan masakit ito dahil kailangan mong bitawan ng mga taong gusto mo pero hindi ka kayang pahalagahan. Kailangan mong tanggihan ang mga bagay na sanay kang pinagtitiisan. Kailangan mong mas piliin ang peace kaysa atensyon. Pero yun ang growth. Choosing yourself often feels lonely before it feels empowering. Tandaan mo ito, hindi ka produkto na kailangang ibenta ng mura para lang may kumuha. Hindi ka placeholder habang hinihintay nila ang gusto nila. Hindi ka convenience kapag bored sila. You're a whole person with real value. At kapag ikaw mismo naniwala doon, mapapansin mong iba na rin ang trato ng mundo sa'yo. Hindi dahil nagbago ka bilang tao, kundi dahil tumigil ka ng tratuhin ang sarili mo na parang wala kang halaga. The moment you start honoring your worth, people either rise to meet your standards or lose access to you. Either way, panalo ka. Number 7, lagi kang late at walang konsiderasyon sa oras ng iba. Kapag lagi kang late at parang walang konsiderasyon sa oras ng iba, unti-unti kang nawawalan ng respeto sa paningin ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa pagiging delayed o traffic minsan. Lahat naman tayo nakakaranas ng unexpected situations. Ang problema ay kapag naging habit na ang pagiging late at parang normal na lang sa'yo na maghintay ang ibang tao. Sa ganitong sitwasyon, ang dating mo ay unreliable, inconsiderate, at hindi marunong mag-value ng commitment. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang bagay na meron ang tao. Hindi mo na ibabalik ang oras kapag nawala na. Kaya kapag pinaghihintay mo ang isang tao ng 15 minutes, 30 minutes, o isang oras nang walang maayos na update, hindi lang oras ang kinukuha mo sa kanya. Kinukuha mo rin ang energy, schedule, at patience niya. Baka may ibang lakad siya pagkatapos. Baka nag-adjust siya para sa'yo. Baka maaga siyang gumising o nagmandali para lang makarating on time. Tapos ikaw, chill lang at parang wala lang. Siyempre mapapaisip siya, bakit ako nag-effort kung siya hindi? Halimbawa sa barkada, may usapan kayong magkita ng 3 p.m. Yung iba nandun na, handa na, gutom na, naghihintay na lang sa'yo para makapag-order. Tapos alas 4 kang dumating na parang wala lang. Sabay sabi ng, sorry, traffic ako. Isang beses maiintindihan nila. 2 beses baka okay pa. Pero kapag palagi na lang, hindi na traffic ang issue. Pattern na yan. Eventually, sisimulan ka nilang hindi isama sa plano. Hindi seryosohin ang oras na binibigay mo. O sasabihin na lang nila ang call time ng mas maaga para lang dumating ka sa tamang oras. Kapag umabot sa puntong ganon, ibig sabihin, nasira na ang tiwala nila sa time discipline mo. Sa trabaho, mas mabigat ang epekto nito. Kapag late ka sa meetings, deadlines, o shift mo, hindi lang sarili mong naapektuhan. Nadadamay ang team. May mga taong hindi makapag-start dahil hinihintay ang input mo. May clients na naiinis. May boss na napapaisip kung dependable ka ba talaga. You may be talented, smart, or hardworking, but if you consistently waste people's time, those strengths get overshadowed. Maraming taong mas pipiliin ng average, pero reliable, kaysa magaling, pero laging late.
Minsan may mga taong proud pa, sasabihin, Filipino time ako eh. Ganito talaga ako. Pero ang totoo, hindi personality trait ang pagiging late. It's usually a habit of poor planning, weak discipline, or lack of consideration. Harsh pakinggan, di ba? Pero yan ang totoo. Dahil kung importante talaga sa iyo ang isang bagay, gumagawa ka ng paraan para maaga o on time. Kapag interview, flight, exam, o date sa taong gusto mo, kaya mo namang dumating ng maayos, di ba? Ibig sabihin, posible siya. Pinipili lang minsan kung saan ilalagay ang effort. Ang pagiging on time ay simple, pero powerful sign of respect. Ipinapakita nito na marunong kang tumupad sa usapan, na alam mong valuable ang oras ng iba gaya ng oras mo, na kaya kang asahan. At sa mundo ngayon kung saan maraming puro salita lang, malaking bagay ang pagiging consistent at punctual. Hindi mo kailangan maging perfect. May mga araw talagang magkakaroon ng delays. Ang importante ay marunong kang mag-communicate. Kung malilate ka, magsabi ka agad. Hindi yung kapag nandyan na ang oras ng usapan, saka ka magte-text ng paalis pa lang ako. Be honest. Be accountable. A sincere update shows maturity. Ang katahimikan habang may naghihintay sa'yo ay kadalasang mas nakakainis kaysa sa mismong lateness. Kapag sinimulan mong irespeto ang oras ng ibang tao, napapansin mong mas rirespetuhin ka rin nila. Because people trust those who honor commitments. Madaling magsabi ng, see you at 5, pero kakaunti ang tunay na nagpapakita ng 5. At madalas doon nakikita ang character ng tao sa maliliit na bagay na paulit-ulit niyang ginagawa. Being on time is not just about schedules, it's about integrity. Number 8, padalos-dalos ka sa emosyon at init ng ulo. Kapag padalos-dalos ka sa emosyon at mabilis mag-init ang ulo mo, unti-unting nawawala ang respeto ng ibang tao sa'yo. Hindi dahil bawal magalit o maging emotional, kundi dahil kapag emotions mo ang laging may control sa'yo, nagmumukha kang unstable at mahirap pakisamahan. People respect those who can handle pressure, not those who explode every time things don't go their way. Normal lang masaktan, normal lang magselos, ma-frustrate o mainis. Tao ka lang. Pero ibang usapan kapag bawat maliit na inconvenience ay nagiging malaking gulo. Yung simpleng misunderstanding, nauwi sa sigawan. Yung konting biro, personal agad. Yung delayed reply, issue na agad. Yung hindi nasunod ang gusto mo, tampo o galit ka agad. Kapag ganito ka palagi, people start walking on eggshells around you. Hindi dahil nire-respeto ka nila, kundi dahil iniiwasan ka nila. May mga taong akala nila, power ang pagiging mainitin ang ulo. Iniisip nila na kapag sumisigaw sila, nananakot o nagwawala, mas mapapakinggan sila. Pero sa totoo lang, fear is not the same as respect. Maaaring sundin ka ng tao para matapos lang ang gulo. Pero sa likod mo, nawawala ang tiwala at paghanga nila sa'yo. Ang tingin nila, hindi ka marunong mag-handle ng sarili mong emotions. Halimbawa, sa trabaho, may maliit na aberya lang, tapos nagdadabog ka agad o sinisisi mo lahat. Imbis na tingnan ka bilang leader, tingin sa'yo liability. Sa relasyon, kapag bawat tampuhan ay may silent treatment, harsh words, o impulsive breakup threats, napapagod ang partner mo. Sa pamilya o barkada, kapag laging tensyon ang dala mo, unti-unting iiwas ang mga tao. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil draining ka ng kasama. Ang problema sa padalos-dalos na emosyon, madalas temporary lang ang nararamdaman, pero permanent ang damage. Isang segundo ng galit, pwedeng makasira ng friendship. Isang impulsive message, pwedeng makabasag ng relasyon. Isang insulto sa init ng ulo, pwedeng hindi na mabawi kahit mag-sorry ka pa. Words said in anger leave scars longer than the anger itself. Ang totoong lakas ay hindi yung pinakamalakas sumigaw. Real strength is staying composed when everything inside you wants to explode. Yung kaya mong huminto bago sumagot. Yung marunong mag-isip bago mag-react. Yung kaya mong sabihin na, galit ako ngayon, pero ayoko magsalita ng pagsisisihan ko mamaya. That kind of control earns respect. Hindi ibig sabihin nito na itatago mo lahat ng feelings mo. Hindi rin ibig sabihin na dapat tahimik ka lang palagi. Emotional maturity means marunong kang mag-express ng hindi nananakit. Pwede mong sabihin, nasaktan ako sa sinabi mo. Hindi ako okay sa nangyari. Kailangan ko munang kumalma bago tayo mag-usap. Honest ka, pero hindi destructive. Minsan ang mabilis magalit ay hindi naman masamang tao. Baka pagod ka lang, baka stress ka, o maraming bitbit na unresolved pain.
o sanay sa environment na laging sigawan. Pero responsibility mo pa rin kung paano mo i-handle yun. Hindi pwedeng excuse ang trauma o stress para manakit ng iba. Kapag natuto kang kontrolin ang emosyon mo, mapapansin mong iba ang dating mo sa tao. Mas pinapakinggan ka nila, mas seryoso nilang kinukuha ang words mo. Mas kampante silang kasama ka kahit may pressure. Calm people often carry more authority than loud people. Tandaan mo ito, emotions are valid, but not every emotion deserves immediate action. Hindi lahat ng nararamdaman kailangang ilabas agad. Minsan ang pinaka-mature na reaksyon ay ang hindi muna mag-react. Kasi kapag ikaw ang may hawak sa emosyon mo, hindi ka basta-bastang natitinag. At doon nagsisimula ang tunay na respeto ng ibang tao.